Pag mahugtan nimo maayo, mayabag. Pag palugakan po nimo maayo, mayabag. Kung pahugtan, mabugto. So kung saktos gihugton, dili kay sakto ang hugot niya, dili kayo sobra ang hugot, dili po siya luag, diha nimo makuha ang saktong tuno. Okay? Sa kinabuhi mga igsoon, nainindot nga istorya sa insik nga nakapamalandong ko ba? Ingon ang insik. Sobra ko nung istorya, daghang sayop, pero ako dugangan. Sobrang istorya, daghang sayop, naibakak. Sobrang kaon, maubis ka. Sobrang paghuna-huna, ma-depress ka. Sobrang paghuna-huna, ma-depress ka. When you talk too much, you will lie. When you think too much, you will be depressed. When you trust too much, you will be betrayed. When you love too much, you will be lost. When you care too much, sobra nga pag-atiman. Kana bitaw, inahan bitaw no nga grabe kay ang pag-atiman sa mga bata ba nga na extreme na ba? Ang inahan no, taken for granted. So if you care too much, you will be taken for granted. If you love too much, you will be lost. If you talk too much, you will lie. If you think too much, you will be depressed. If you eat too much, you will be obese. Maubis ka. If you spend too much, you become poor. So, unsa bay? Minsahe ani? Balance is the key. Mo na siya. So, in other words, balance is the key. In other words, moderation yun, mga igsoon. So, this morning, ang ato hisgutan is quality versus quantity. Being busy versus being fruitful. Pero namalandong ko ba, kung sa'yo maintima, kung maunay ato ang gamiton nga kana bitaw ko, namalandong ko pa, naminaw ko sa Holy Spirit sa soul na ko, ni come up ko ani nga tima mga igsoon. So our theme this morning is be valuable, not available. The secret to gaining respect without chasing it. So, in a world that demands constant accessibility, God calls us to a higher standard, and then our worth isn't determined by how available we are to everyone at all times, but by the quality and impact we bring when we are present. Now, throughout this message, mga igsoon, we will explore biblical principles that teach us to be valuable rather than merely available. So we have to examine how Jesus and other biblical figures model this principle and providing practical applications for our daily walk with Christ. Diferensya man yung itawag na to, available versus valuable. Dako kay nagdiferensya. Ano man? Sobra na ganita ka-available, we lose our value. Ay, yun mong kalimot, anak mga igsod, tanawahan, ato ipakita sa inyo. Kini lang, gamay lang ha. Sobra na ganit ka ka-available, mawa ang imong value. Kanang bus, mga igsod, available gina, pero maminti, anytime, anywhere, any place, lingi ka, nagi bus. Pero mangita kag Bulawan, mangita kag Diamante, pangitaon kayo, ganuman. Nitaas namang value anak nila mo na lisod na kay pangitaon. Okay. So, ato ni i-define og tarong kay usay masubraan ta ka busy, being busy versus being fruitful. Being seen and popular versus being significant and accurate. So, papilion ta at sa may gusto nimo, popularity
or being accurate? Unsa may itong pilion? Being popular or being seen versus being accurate, or being valuable or versus being available? Unsa may itong pilion ani? Being busy versus being fruitful. So, ato na pamalandungan, no? So, karon, kung dili ta mo mature spiritually, di gyud ta mahimong valuable. Okay? Kasi nabot ta diha. Okay, next slide. So, paliw kong adlay sa inyong Bible, Proverbs 22 verse 29. Paliw ko na itong basa. Proverbs 22 verse 29. Proverbs 22 verse 29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Take note, ha? Balik ko na kung basa. Proverbs 22:29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. So, ang message diri, aning nga verse, Proverbs 22 verse 29, simple kayo. When you are so skillful, pagdaghan kang skills, nindot kayo mo skills, you will serve before kings, and they will not serve before officials of low rank. Okay. Matthew 5:16. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay? Matthew 7 verse 6. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. Okay. Mo nang ako, musulti dyan ko mga igsuon nga we only minister to people according to their level of understanding. Sugat-sugaton na yun na ito, nagamay sila sa ilang level of understanding. Ano man? Kay kung ang ilang level of understanding, di adire, unya, muhatag kanilang insights, nanubra na imong insights, di anadire, nguratag naghatag ana igsuon og perlas ngadtos baboy. Kaya unahon na ito ni-expound na, Matthew 7 verse 6. Pag ihatag nimo something that is so precious, something that is so valuable sa mga tao sa mga tao nga wala makakita sa value ni ana, dili na nila i-appreciate, ilan ang tunog-tunuban. So sa tao pod, pag mag-minister ta, atong tanaw na ilang level of understanding, di iangat lang na itong gamay, di lang po na itong palabian. Nga naman, di na sila ma-appreciate ana. Di na sila ma-appreciate sa imong ihatag sa ilaha. Kaya nga naman, para sa ilaha, wala na inada. So, naay mga tao, kini ha, naay mga tao, nga ikaw ug ako, wag kitay kwenta. Ay, yun mo kalimutan na mga igsoon. Naay mga tao, nga ikaw ug ako, wala kitay kwenta. For example, sa mga tao nga nangita gyud og kwarta, wala kitay kwenta nila. Dili ta valuable para sa ilaha. Pero sa mga tao nga nangita sa Ginoo, valuable kay ka. So ayaw adto sa crowd kung wala mo appreciate sa imong value. Like usa ka bata ba ni graduate siya? Bago siyang graduate sa college, gitagaan sa sakyanan sa amahan. Reklamo siya, kay giingnan siya, unsa man is papa, oy, gitagaan mo sakyanan nga 1950s. Karaan nga sakyanan ba, koleksyon sa amahan. Sa naunsa man ni taon, oy, nganong kini mang sakyanan na gihatag ni papas, kuang porte naman indaana. Kaya siya, di mo ni mahalin taon o 200,000, oy. Balik siya, likramo siya siyang papa, paano sa mga sakyanan gihatag sa kuha pa, oy, wa man ni kwinta pa, di man ni mahalin pa. Inis papa, gina siya siyang amahan, nasayop ka daw.
Ayaw nag-ibaligya ngadtos mga tao wa mangita ana. Paniidong sa mga tao nga nangita ana. Paniid sa nga pangutana og pila palit nila ana kay antik na nang ako sakyanan nga gihatag si moa. Ala, sa dihang nakakita ang iyang ang bata o katong bitaw mamalitay antik nga sakyanan, pagpangutana sa bata, pila man say palit ninyo ani sir? Suporti mang mahala. Perti yung mahala. Muna mga igsoon, ang imong insight nga gihatag sa Ginoo sa ko, usas mga ako i-share sa inyo haning kabuntago, no? Unsay gihatag sa Ginoo sa atoa? Adto na ihatag sa mga tao nga nangita. For example, kanang painting bitaw sa bongbong, kung imo nang ipakita mga igsoon sa usa ka tawo nga dili artist, moingon gyud na siya sama na ay gahugaw-hugaw ning mos bongbong. Kahugaw ana inyong trabaho. Labi na mo pay pagsugod ba? Ang usa ka artist moingon gyud kahugaw ana inyong trabaho, may kalaki na inyong gibuhat din na mao. So, sa usa ka tawo nga dili artist, ang iya nakita as bongbong hugaw. Pero sa usa ka artist mga igsoon, nakita niya ang value. Nakahibaw siya unsa ka nindot ang drawing, nakahibaw siya unsa ka mahal. Ang music pod sa usa ka dili musician, noise. Pero sa usa ka musician, music. Pero dili gani ka musician, adigid ka mo-appreciate. Sabaan ka. Pero musician ka, mo-appreciate ka. Same thing in life. Ayaw ihatag ang imong pirla sa baboy. Adto ihatag ang imong pirla sa mga tao nga nakakita sa value ana. So, as we go deeper in our relationship with God, mga kamatuoran nga imong nadiskubrihan sa imong pagpangita sa Dios, adto na ihatag sa mga tao nga nangita, ayaw ihatag sa mga tao nga wala mangita. Okay? So, do not give the dogs what is sacred. Do not throw your pearls to the pigs. Matthew chapter 5, verse 16. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Saan palab yun? Sa taga-diyon na, kasama kayo ng tamandungon. So, wa magsulti ang Bible nga let your light so shine before men that they may see and they may hear your good works. Wa. Ang gisulti sa word, let your light so shine before men that they may see your good works. Dili good works, kundili maayong buhat makita sa atoa. So, let your light so shine. Di ba nakabasa tag verse sa John 8:12 nga ningon si Jesus Christ. Balo ko basa ng John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk
in darkness, but shall have the light of life. Tanawa ha, na ako i-share sa inyo ha. O sige, sultis John 8:12, let your light so shine. No, I am the light of the world. O sige, sulti niya, I am the light of the world. Sa Matthew 5:16, o sige, sulti, let your light so shine before men. So, si Jesus ang kahayag, pero kita nahimong kahayag. Si Jesus ang living bread, pero kita nahimong living bread. Si Jesus mao ang water of life, and then out of our belly shall flow rivers of living water. So, unsa may mensahe ana? Dara kini ha. Di ba sa John chapter 1, di nalala to ablihon, pero familiar mong tanan ani. John chapter 1. Unsa gisultis John chapter 1? The Word was made flesh. Ang pulong nahimong unod. Ang ato experiences, take note ha, ang ato experiences, it is the Word made flesh. Ang atong relationship, it is the Word made flesh. Ang atong pangwarta, it is the Word made flesh. So kung unsay imong gipuno sa imong una-una, ma-manifested na sa atong kinabuhi. Okay? So, matud pa ni Smith Wigglesworth na siya usaka gisulti nga di jud ko malimot mga igsoon. Mo ni gisulti ni Brother Smith Wigglesworth no ni ana siya. Tungutana siya ba? Unsa may sikreto nimo, Brad? Grabe man ka nag-flows healing. Ingon siya, daw sayo na kay kong sikreto. Sa dili naman lisod akong sikreto, di in fact di man gani ni sikreto siya. Basaha lang ang Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Balik-balik ka lang basa. So, maura na. So, may principle behind ana. Gisultian siya. Ba mo kung sisultian sa Wigglesworth saya. If you eat the Word of God, if you eat the Word of God, kaunon ko nimo ba ang Word of God? If you eat the Word of God will eat you. To the point that the Word of God will be seen in your life. Taka? If you eat the Word of God will eat you to the point that the Word of God will be seen in your life. One idea lang. Take note ha. One idea. Ginurture ni mo may sa imong una-una. Kapaw mo sa mahitabo ana. Mangita gina siya glutsanan sa imuhang kinabuhi. Either diha sa relationship, either diha sa imuhang experiences, sa imong eskwelahan, or sa imong bulsa. Mangita gina siya glutsanan. What we nurture in our head, later on, will be our experience. Parehas akong friend, akong amigo na ko. 15 years ago, kung muadto ko Manila, adto ko stay sa ilaha. Kining bata, butan kayo, husband and wife, butan kayo, loving kayo, nindot kayong pagpanagan sa pamilya. Pero sa ako nang ikaingon mga igsoon, ay ang bisyo, magsigit collection sa FHM bag Playboy magazine ba? O niya kada uli sa trabaho, magkugos bata, sige pakli-pakli. Siyempre, maniogra, manage ka lang dyan, pastor ha. Mahala ka na dyan, ha? Sige sa tanaw Playboy niya dito, pero buutan kayo, awa magdugay mga igsoon, oy, nisunog ba? Wa magdugay na buang na hinoon dito sa kundiri pa sa tua na dito sa tugahok pirmi. Nya wa madugay nangabang yun. Wa madugay nasira pati asawa. Si kita mo, the Word made flesh. Unsay imong ipuno dire? Madayag yun na sa mo bitaw na moingon ko mga igsoon kini lang no basic ra gyud kay nis prophetic apostolic ay basic ra gyud kay tanan. Anyat sa atong pagka-religious na limta na to. Basic ay ni. Each one of us na atay taguangkan, mababaig laki, naa. Kibaw ba mo kung sa atong womb, ang atong soul. Kundili ang Christ, ang Word of God, mao'y atong gi-conceive, ang mga butang sa kalibutan. So, nakuha ko yung mga igsoon? So, ayaw mong kalimot ha, all our experiences, it is the Word made flesh. Okay? Balik na sunang verse na ko, Proverbs 22:29, do you see someone skilled in their work?
They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. To some extent, naka-experience jo ko ani. Dili pud ingon dako. Gamay lang. Ang resulta man gud ani mga igsoon kana bitaw. Magtuon gyud kag mga word of God, you will take it in seriously. Serious kay kasi imong studies word. Serious kay kasi imong meditation, serious kay kasi imong prayer. God will give you the opportunity. No. God will give you the opportunity, or laing term na kuno, opportunities will be seeking you. Di nakakinahanglan mangita pag walihanan. Ang walihanan na lang mangita nimo. Magtuon ko at tunguna 3 hours, 40 lagi ng gamaya. 4 hours, 5 ka oras, gamay lagi na kayo. Minimum ko at tunguna, o 6 ka oras, 8 ka oras. Muhunong lang ko mukaon. Puli-pulihon ko ng tuon ng ampo. Niabot yung panahon, nga nibuto yan. Parehas pa masigtan ako kag porn. Mubuto yun. Muresulta yun sa kabuang. Magtuon po ka des Ginoo, mamalandong po kag may siyang pulong, muresulta yun mga igsoon nga ang Toledo, gamay rin yung kayo. Invite-on yung kag laing lugar. Nga naman, gipuno man ni may muna na, pero punon ganin na to itong utok noong. Walay bugas. Walay kanon. Mga badlungon. Word made flesh na. Ano imo na experience? Word made flesh na. Unsa nga word? Unsa nga word? Words ka balaka. Words ka hadlok. Ha? Thoughts ka hadlok. Words ka hadlok. O naman tingali ka. Naunsa naman nato experience? Ay, kalimot. Sa prinsipyo, naunsa man? Word made flesh. Sakit kay pamalandungo ng kamaturan mga igsoon. Kaya ka na imong bulsa. Bakit tayo mamahay, anak? Usbunan ko, ang atong bulsa, bakit tayo mamahay, anak? Atong relationship, di what tayo mamahay, anak? All of it a reflection of what is happening inside. Okay? So, do you see someone skilled in their work? Ang sikreto ni Rey is, unsa man eh? At tanawa, una-unahan lang tamong gamay ha. Develop na to. Ato study habit. I-develop na to ang atong prayer habit. I-develop na to ang atong meditation. I-develop na to labaw sa tanan ang atong pagpaubos. Naka-study habit lang eh. Grabe kay ka makampo, grabe kay ka meditate, putasan mo karmo. Di po na mao. So, i-develop na to nga kamauta mo surrender sa Holy Spirit. Skill na. Once we learn to surrender to the Holy Spirit, everything, He will take over sa ating experiences. So, what's this? Proverbs 22 verse 29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. So when we are so skillful, ano ba? Ang pagpaminaw sa tingog, Ginoo, skill na. Ang pagpaminaw sa tingog sa Holy Spirit, skill na siya. O saan na skill? Abilidad ba? Ang pagpaminaw sa tingog sa Holy Spirit, ang pagtanaw sa himaya sa Ginoo, ang pagtanaw, diha kang Kristo. Abilidad na. Sa simbahan mga igsoon, ang examination, dili pinagis ballpen o papel. Dili. Each one of us, gitistingan. Ato examination, no? Kabaw ba mo kunsa? Gi-examine ta, giunsa na to pagtanaw, itong tagsa-tagsa. Na, daghang kay lahagpong. Nga naman, dili man sulat ang exam. Ang exam na to dili no, giunsa na to pagtanaw to igsoon. Diha, hagpong, daghang kayo. Kaya kung ang examine mga igsoon, isulat pas papel, ada ka kapasar. Nagkaroon kay examination, kana makunsaon man mo pagtanaw mo igsoon, ada ka kay hagpong. Ha? So to some extent, the experience ko ni, when we study, when we go deeper in prayer, when we go deeper in meditation, when we identify those things na kinahanglan nimong i-develop, unsa may kinahanglan nimong i-develop sa imong kaugalingon?
Imong hearing ear. Imong capacity to see in the Spirit. Ang imong paglakaw sa Espiritu. Ma-develop gani na nimo. Opportunity mo mangita si Muha. Di na kakinahanglan pa mangita opportunity. Ang opportunity na mangita si Muha. Okay? Slide out. So, tanaw na itong biblical examples, ha? So, una, Joseph, ha? Tapos Joseph. Joseph's excellence. Si Joseph, nakadevelop siya of value in Potiphar's house and prison that he was promoted to leadership. So, may na-develop niya. Ang iyang relationships, Ginoo. Na-develop niya maayo ang iyang relationship. Nagod sa panahon, kinaagod sa prisuhan. Di, napuno, nasa pamalandong. O na nalipay ko ron kay Singkit, anak ni Juan, ni Michael, ni Hangyo, gits ko nga, pastor, ni Hangyo, na mas papa, pastor, nga, mabisita sa prisuhan, kunya, kung siya nga lang, nangay, ito sa Biblia ni mo, pastor, ako tundal ng Biblia dito. So, kanang panahon sa prisuhan, mga iso, ma-develop ang skill ni Michael dito sa basa. Kaya na ako'y amigo nga napriso sa Monte, mga iso, no, 12 katuig. Ang kanang Biblia mga ison, pagpangutanan ako nila, nakagawa sa mga sila, no? Nakagawa sa pangutanan, pastor, dito sa Monte ba? Pila naman na ikayo ni mo gibasa ni mo Biblia ni mo, pastor? Mura naman na, grabe naman ang daanan mo sa isa. Di na ko maihap, kapilan ko balik-balikan. Sinan ka, mabalik-balik, minubasa ang Bible. Magkuyog big seminar, mga ison, what your notes, ginaladala, chok, ray dalhon, o Biblia. Kanay imo notebook nimo mapuno ng bersikulo. Ano man? Ang ilang Bible reading nila, grabe kayo. Ang ilang hearing ear sa Spirit, grabe pa kayo. See? So si Joseph developed such value in Potiphar's house and prison that he was promoted to leadership. Genesis 39 verse 4, his excellence opened doors that constant availability never would have. Manubra ganito ka-available, mawa na itong value. Di naman taga pamalandong. Di na sa nagkatuon. Kinahurot naman visitation, pastor. Grabe, nabisitahan yun ni pastor tanan. Pero pag Domingo, laluyan sa pastor, wala na iwali. Nagsabang ko eh, son, sa kong punto. O na siya, nakinahanglan ang atong pagpabisita, minaw lang yung Ginoo. Kinsay angay bisitahan ng panahon na. Muna, nalipay ko ron mga igsoon, kada na makapuli-puli na kong wali. Kay, kung na makapuli-puli na kong wali, makagahin na ko sa bisita-bisita. O, makagahin na ko, pilita, isayan na ko ron si Brandosel, o Pastor Mincy, asayin na ko. Makahigayon ako bisita, makahigayon ako misyon. Adik na ko maproblema sa mother. Okay, see. Aritang Daniel. Daniel distinguished himself through exceptional qualities that the king recognized. Daniel chapter 6 verse 3. Pwede ko basa. Daniel chapter 6 verse 3. In Daniel chapter 6 verse 3. When this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole world. Say na gana, excellent spirit. Excellent spirit. So his commitment to excellence rather than people pleasing lead to divine favor and promotion. So, si Daniel, kung atong pamalandungan, ang iyang prayer life, grabe kayo. See, grabe kayo prayer life ko. Ano tas kay Nehemiah? Nehemiah's focus. Nehemiah chapter 6 verse 3. Siya, I am doing a great work. Tanawa ha? I am doing a great work and cannot come down. Grabe si Nehemiah, no? Kamaong mo prangka. Siya na ako'y importanteng gibuhat
So di ko makanaog. Kamao mo balibad. Kay kini usahay. Magsige lang tagtando. Mawa atong balyo. Oh, diko. Inay mong tapat. Brad, ay pagsitando ha. Inay mong tapat, ay pagsitando. Okay, his refusal to be distracted by lesser priorities allow him to complete the wall against all odds. Si Jesus knows his boundaries. Si Jesus, nakahibaw po siya siyang boundaries. Regularly, si Jesus, he withdraw to pray despite constant demands. Take note ha? Regularly, Jesus withdraw to pray despite constant demands. In Luke 5:16, he modeled the importance of saying no to the good things, to say yes to God's best things. Nagi panahon nga nindot kay bisita. Sa ko aba, ganahan kay kong bisita. Unya, iko, inom ko kami bisita dito. Huwag pa magkukaan po. Uy, huwag pa ko pang malando. Kung sa mga ihatag dito, ata. Ano man? Why substance? Huwag ka kapahuay. Huwag kay presinsa na kada. Ako, ano ba ison? See to it that every time we deal sa itong mga bata, sa itong ka-relationship, to the people that surrounds us, gikan yung kasi mong inner closet, nakapamalandong ka. So, muna sila mga biblical examples nga, nag-practice mga igsoon o gitawag na itong strategic availability. Strategic availability is dili ka available sa tanang panahon. Kamao ka musultig o kamao sa kamusultig. Di. Kaya usahay manggod, sa sobra na ito ka maikugon, sige lang tagtando. And then we lose our value in the process. Okay, next slide. The spiritual growth through strategic availability. Take note ha? Spiritual growth through strategic availability. Okay, paliw po ka-place yung Bible, Romans, o di na kinahanglan ninyo basahon, kay familiar na mo nga verse, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So when we prioritize our relationship with God, above all, we develop spiritual value that cannot be gained through constant busyness. Take note ha? When we prioritize our relationship with God above all else, we develop spiritual value that cannot be gained through constant busyness. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, strategy and availability create space for God to transform our thinking. Pag maingon kong strategy and availability, nagpasabot na nga naay mga butang sa gawas, naay mga appointment sa gawas, nga imong ipang-cancel for the sake lang sa imong pagpamalandong, pag-spend of time, yes, gingharian sa Diyos. Okay. Now, spiritual growth through strategic availability. Number one, atong ibutang sa itong una-una, mga igso is, are we making impact? Kingdom impact ka? Kingdom impact. It is our ultimate purpose. Are we making an impact sa kinabuhi sa atong ipang-ministeryuhan? Muna moingon ko, kung mag-visitation ta, kung muwali ta, kung Bible study ta, kung mag-counseling ta, are you prepared? Preparado ba ka? Nga naman, because when you know that you are prepared, maka-create kang impact. God through His Spirit can use us to create impact sa ilang kinabuhi. Okay? So, strategic growth through unavailability. Okay? Strategic growth. Spiritual growth through strategic availability. Okay, number two, spiritual disciplines. Kining athlete, mga igsoon, grabe gani mo dag disiplina sa ilang kaugalingon. Balikon ako, ang ilang disiplina sa ilang kaugalingon, grabe kayo, kita gitawag ta nga anak sa Dios. Dili na to ma-develop ang consciousness o sa anak sa Dios, what ay disiplina sa kaugalingon. Ang usa ka athlete, na-develop niya ang consciousness o sa runner tungod sa disiplina. Na-develop niya ang consciousness isip basketball player
isip usa ka musician na develop niya ang iyang consciousness as musician tungod sa gitawag natong spiritual disciplines. Okay? Spiritual discipline, daily prayer, and Bible study. Boundaries. Okay. Kining atong boundaries, pasapot ang mga igsoonis. Kamao ka ba mo set sa imong limits? Nga pag ang imo ng quiet time sudlon, ayaw yun ang pahilapti. Ang imong panahon sa Ginoo, ayaw yun kang pahilapot diha. Okay? So another thing, when we talk about spiritual growth through strategic availability, di dyan nato na milikayan mga igsoon na we will be talking about time management. Now, ayaw mong kalimutan kini. Simple rin yung kayo. Life management is time management. Life management is time management. Now, talking about time management, nagkakita mo yun, anindot kaning kamauta mo, manage atong time, pastor. Kibaw pa mo mga igsoon, nasa di pa ninyo i-manage yung time, nagkita bantayan yun yung pinaka-importante kayo. Baba mo kunsa, it is what I call energy management. You need to manage your energy well. Nga naman, unsao man na nimong time nimong wala kay energy. Usbo na ko. Unsao man nimong pag-manage imong time kung wala na kay energy. Katawas der Arlene. Oh, time management nindot kay sekreto gyud para mo breakthrough ka. Time management bahin-bahin las oras. Oh, nabahin na nimo. Pero iligtuon nimo na parang naman po nimo. Nga naman. Wala may energy. Ha? Muna may kumaigsoon. Kung gusto ka nga ma-manage si magmay mong time, katog yung mayo. Katog yun o maayo. Kay imong idaginot og maayong oras nimo sa gabi daginuton gini og maayo. Nya, ngayon ka sakto na ni upat ka oras oy, sakto na ni. Kay ugma, ano ko makatuon pa jud ko mayo. Ay, wala kay klaro tuon ugma. Ano man? Nagkuha na nagtuo. Di na kaganahan magtuon. Ganahan na lang ka scroll. Sige, higda. Wala mahimo. Nga naman. Giduka naman. Laay naman itoon. So, sa butahan. Wala na kay energy. So, kung importante ang time management, labaw na kay importante ang energy. So, sabato nimo. Matugkag sakto. Bantayan mo yung una-una. Take note ha? Imong una-una, bantayan mo, di ka mag-entertain ng mga stressful, mga igsoon, mga sitwasyon. Imong utok nimo bantayan nimo imong kaon. Careful ka sa imong kaonon. Ha? Muna mga bata, mga igsoon, ukaw sa iyo, sinikanan. Ito, mata na mo! Sa puton. Bantay mo na bata, makukuha to sa puton. Ang mga dagko, dili basta-basta sa puton, pero matigom. Pagkatigom, wala may pahuway, buto. Ang pahungawan, ang mga bata. Loy kayo. Okay. Time management, stewardship of our most precious resource. Stewardship. Kung kamautang mo manage sa atong oras, kamautang mo manage sa atong kaugalingon. Kung kamautang mo manage sa atong oras o sa atong kaugalingon, kamautang mo manage sa atong kwarta, sa atong panahon des Ginoo. Kay kining word management ay mo kalimuta. Synonym ani niya dominion. Sige sa Bible, and God said, "Let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion." Kanang word dominion diya synonym ana management and influence. Okay, next slide. Warning signs. Mga warning signs warning signs, you're too available. Constant responsiveness. You rush to respond to messages all the time, anywhere, regardless of what you are doing. Na mga message, reply din ka. Kana may message mo, tingbarang reply, hindi ka gabi, labi na busy kay ka, nag-reply na yun. Naroon pa po yung mga tao, di replyan, mga suko. Magikan ka rin na, kasabot na mo. O mo message mo ko ninyo, di mo ka-reply din, kasabot na ko, ay mo pala ka. Ha? So, kasabot ko. Constant
responsiveness. Kaya bitong response na kadritso. Makahurot na si mong oras. Kaya na may mga panahon, ngayon nag-response ni mo. Mo response po. Unya, ang imong kachat, way gitrabaho. Unya, ikaw na kay gitrabaho. Hurot ni mo oras. Ha? Hello? So, basic lang. Warning signs that we are too available. Fear of rejection. We fear being alone or disappointing others more than disappointing God. Okay. Fear of rejection. Itong kinahadlok ta i-reject. Tananan lang manawag sa tua atong i-accommodate. Dilim na mao. Okay? So, warning signs that we are warning signs you're too available. Inability to say no. Oh, ako na nila iskutan kanina. You always say yes regardless of your own needs or current capacity. Ikaw pa, no margin. You have no time for personal growth. You have no time for rest or no time for spiritual discipline. Okay, katapusan, feeling devalued. You feel taken for granted in relationship despite giving so much. Take note ha. You feel taken for granted in relationship despite giving so much. Now, atong verse ani dire, Ephesians 5:15 to 16. Kung sa isulti dire, be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Making the most of every opportunity because the days are evil. Nadirita. Gamay na lang. Practical steps to become valuable. Practical steps to become valuable. Ay, di mo kalimutan, practical steps to become valuable. Number 1, invest na. Invest in your spiritual growth. Invest in our growth in all areas. Kinahanglan mo invest in all areas. Nga naman, unsa man ay punto, unsa man gina ka-importante ang growing, pastor, ang growth. Ani ni siya, parte gina importante ha. Nga naman, if you are not growing, then you are dying. Kuha ka magtubo, apadong ka mamatay. So if you're not growing, then you are dying. So number 1, invest in our growth in all areas or spiritual growth. Prioritize daily prayer and Bible study. Create uninterrupted time with God before giving your attention to others. Take note. Create uninterrupted time with God before giving yourself to others. Kasi pasabot anak, create uninterrupt time. Kasi pasabot anak. Patya mong cellphone. Straight yun, 2 ka oras, straight 30 minutes, straight 1 hour, why disturbo? Straight 1 hour and a half, straight 3 hours, pinakaubos lang 30 minutos. Nga wag samok pa. Okay? Number 2, develop your God-given gifts. I-identify nimo ang imong gasa. Take note ha, you identify your gifts. Unsa may gasa nimo? Kung ang imong gasa nimo sige katubang sa cellphone, ipalis ng maayo. Unsa man nimo na papalis? Matag buntag sa iyo nya, cellphone na hangtod gabi. Kumintsara na ha. Develop your God-given gifts. Develop your God-given gifts. Kung na kay gasas pagtudlo, tudlo. Kung na kay gasas pagwali, wali, ayaw balibad. Kung na kay gasas pag-lead sa worship, ayaw balibad. Kung na kay gasa mo das Bible study, i-develop kung may mong kaugalingon diha. Tanawa pa tanang area, kinahanglan mong i-develop. Labaw sa tanan, develop wisdom. Pangitaan ang wisdom, ganuman. Kay kung magunita na nimong wisdom, magunita na nimong understanding, ma-unlock na, ma-reveal na sa imong kinasuluran. Ngining gitawag na itong revelation, knowledge, wisdom, understanding, valuable kay ka. See? So, develop your God-given gifts. Number 3, set godly boundaries.
Nasa di pa tapos, Bridges number 3. Balik sa tas number 2. Identify and sharpen the skills God has entrusted to you. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Asa mo na makita? Romans 12 verse 6. Excellence honors God and creates opportunities to serve at higher levels. Number 3, set godly boundaries. What do you mean by set godly boundaries, Pastor? Learn to say no to protect your purpose. Schedule priorities rather than prioritizing your schedule. To everything, there is a season and a time for every purpose under heaven. Kini mga igsoon, dire. Set godly boundaries. Kini bitaw maghimo ta daily routine. Narap yung panahon nga di na nimo matuman. Ayaw i-condemn mo kaugalingon. Ayaw i-condemn imong kaugalingon. Naay mga panahon mga igsoon nga kinahanglan katong tag-adjust. Baka mao ka mo adjust, nya kinahanglan flexible ka. Nga naman, okay, kung atong tan-awon mga igsoon ng seasons panahon. Seasons panahon na kining seasons mga mag-uuma. Kining ato ang routine na to. Kinahanglan discerning kita times and seasons sa spirit. Nga naman, naay panahon nga dili na maway pabuhat sa Ginoo. Same things pa naman. Naay panahon nga kini nga classes pananom mo ni mo itanom. Naay season nga kini classes isda mo ni mo kuhaon. Naay season nga kung timbuhan mo ni mo kuhaon nukos. Way buwan di ka manguha nukos. Naay mga season nga mo ni mo itanom, mo ni dili ni mo itanom. Sa ato pong relationships, we need to be flexible. Ngano man, naay panahon nga patun-on kag maayo, naapoy panahon nga papampuon kag maayo, naay panahon nga ipakuyog na niyang duha, naay panahon patun-on kag taas, naay panahon nga patun-on lang kag 30 minutos, kinahanglan makasabota na. Kaya kung di ka kasabot anak mga iso, makondem ka, labi na busy kay ka, na kay mga tunanan, nagtrabaho ka, makondem ka, labi na Pastor Minsi, nga daghan na sa kaysa responsibilidad ron. Oh, ang inana ba? So, number 4, practice excellence. As Christians, we are called to honor God in all we do. Our work, relationships, and daily life. When we approach life with this perspective, it changes our motivations and actions. We seek to please God, not ourselves, and stay focused on what truly matters. Practice excellence. Inigbata na may nagbuntag. Kini ako nang i-practice. What is the most excellent thing that I need to do this morning? Unsa may pinaka-excellent, pinaka-nindot yun, pinaka-the best yun nga akong buhaton karon amahan. So dayon, ampo. So we need to remind ourselves. Kaya mag-scroll kasi mo cellphone o dugay. Is it excellent in the sight of God? O dili na excellent? Kausig kasi ng oras. Di ba pwede nga muskanta sa phone? Pwede man. Pero ay, ihurot imong oras niya. Basta, my point is, we need to practice excellence in all areas of our life. Nawa, balik pa ha. Practical steps to become valuable. Number 1, invest sa imong growth. Number 2, develop your God-given gifts. Number 3, set godly boundaries. Number 4, practice excellence. Kung mo invest man gud ta sa ato ang growth mga igsoon, when we are always learning, take note mo niya, when we are always learning and improving, people need us. Ayun mo kalimot anak. When we are learning and improving, when we are always learning and improving, people will seek us. People will need us. Ministry will always knock at the door sa atong kinabuhi mga igsoon. Ministry mo mangita na to. Opportunities mo mangita na to. Muna mo ingon ko, it is very important to develop ourselves in all areas. Develop nimo imong wisdom, understanding, knowledge Ginoo. Develop nimo imong hearing ears sa spirit. Develop nimo imong seeing eyes sa spirit. Palawman na to atong relationships Ginoo. Sa dihang mo mature ta mga igsoon, kita na pangitaon sa tao. Ay mong kalimot sa atong prinsipyo ha. Mauni akong prinsipyo sa evangelism ha. When the flowers will bloom, the bees will come. Di nakakinahanglang tagbaw pag
panungko diha mga igsoon, ang tao na mangutana nimo kinsa man imong gilagaran gud, sultii ko ana, share ko ana. Nga naman, nakita nila sa imong kinabuhi nga nag display na kag value. Nakita nila Christ sa imong kinabuhi. Now, strategic relationship. Now, we are talking about strategic relationship. So, pasabutan ni strategic relationship, Pastor. Diba kung sa strategic relationship? Walk with the wise. Sa pasabutan ng walk with the wise. Be in the right environment. Ang lisos mangga, ang iyang damgo, mahimo siyang kahoy sa mangga nga napunong bunga. Pero ibutang mo sa lamisa, di kita siya matubok. Ang iyang damgo o ang iyang pangandoy nga mahimo siyang kahoy sa mangga nga nabungag mangga, di gyud ma-realize. So para matuman ang iyang damgo nga mahimo siyang kahoy nga napunong bunga sa mangga, kinahanglan ibutang nato sa siyuta. Ano man, mao to ang right environment para siya. Same thing with us. We need to be in the right environment. Okay? We need to be in the right environment so that Christ in us will be revealed and will be expressed in our lives. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffer harm. Proverbs 13 verse 20. Be intentional about spending time with those who sharpen you spiritually and challenge you to grow. Take note that. Be intentional about spending time with those who sharpen you spiritually and challenge you to grow. Lagi sharing. Igyo na nato balikay mo na mga igsoon. Ako na ning ibalik yung leaders meeting once a month, kung pwede twice a month na nako, depende sa kung time mag-leaders meeting ta. So katong mga youth nga gusto mo appeal sa akong leaders meeting, appeal sa mga elders o mga deacons, pwede sa mo join. Patawag lang ta mo. So walk with the wise and become wise. Ang sa Proverbs mga igsoon, ay Proverbs na ay Jewish Proverbs ba? Nindot ka ni Jewish Proverbs about the law of association. Kabaw ka kung sisulti nila. Kung matuog kuno ka kuyog sa iro, inigbango nimo makapulgas gyud kuno ka. If you lie with the dogs, you get fleas. Mana Jewish Proverbs ha? If you lie with the dogs, you get fleas. Binisaya pa, kung muhigda ka kuyog sa iro, inigtindog nimo, nagyo kay pulgas. So, we have to know our environment. Values creates opportunities. Take note that, values. When we become so valuable, it creates opportunities sa atong kinabuhi. When we learn something, makasungkit gani kag nuggets of truth sa spirit. Dalhon yung kas Ginoo sa lugar nga nagkinahanglan na. Di jud na nimo malikayan. Values creates opportunity. A man's gift makes room for him and brings him before great men. Proverbs 18:16. As we develop value through faithfulness in small things, take note ha? As we develop value through faithfulness in small things, God will entrust you, God will entrust us with greater influence. Okay. Strategy, generosity, kining pagkamahinatag, pagka manggihatagon. Okay. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Proverbs 11 verse 25. Give your best to those relationships God has called you to nurture, not to everyone who demands your time. Ayaw pagahin o panahon sa mga tao nga pananaw nila nimo wa kay nada o wa kay kwenta. Kay gausik ra ka sa imong oras. Spend your time to those people who sees your value. Adto dito ihatag sa mga tao nga naka-appreciate sa imong panahon. From availability to kingdom impact. Mga igsoon, di na lang ta magdugay, ato na lang din sumadahon. Kung kusog ka mutuon, kusog ka mamalandong, tagaan gini mong panahon ang pagtuon. Tagaan ni mong panahon, mga igsoon, ang pag-ampo. Maila na to ang Diyos.
Sa diyang maila na to ang Dios mga igsoon, ang wisdom ma-manifested sa atong kinabuhi. Ayaw mong kalimutan, tapuson ako ni sa usa ka bersikulo sa Proverbs 23:23. Unsay gisulti sa Proverbs 23:23? By the truth, wisdom, understanding and instruction, and sell it na. Palita ang kamatuoran, palita ang instruction, palita ang pagsabot, palita ang kaalam. Kung ayaw ibaligya, palita. Unsa may mo ibayad ani? Time. Nalay bayad. Ang bayad na oras. Oras pamalandong, oras tuon, oras sa pag-reflect nimo sa imong kaugalingon, unsa pay kinahanglan nimo mga igsoon nga i-surrender sa Ginoo, unsa pay mga butang nga naa sa imong kinasuluran nga nakapugong sa pagpamuhat sa Holy Spirit sa imong kinabuhi. Ako prayer no kabaw mo mga igsoon mao ni ay, Father God, susiha akong kasing-kasing. If there be any forms of unbelief, any forms of unforgiving attitude, disobedient spirit attitude within me, rebellious attitude, nga naa sa kuhaan ni tanan. E sa diha ni anak mga igsoon, nga moampo ka nga imong yung ipakuha. Pahugas kas Ginoo sa iyang pulong, mamuhat ang Holy Spirit. So again, atong theme this morning is we have to remember to be valuable, not available. Ngano niingon kung not available? Dili sa tanang panahon mutando ta. Kay usahay manggod kini atong pagka-available mga igsoon, dili ra gini nanukad mga igsoon ay sa kini bitaw mo ingon ta. Unsa na lay kasulti sa tao no? Unsa na lay kasulti nila? Unsa na lay kasulti nila? Or pagini problema na to, unsay kasulti sa tao? Hoy pagtarong, unsa na lay kasulti? Wa gyud ka mangutana sa imong kaugalingon. O unsay kasulti sa Ginoo? To the point nga nahadlo ka sa unsay kasulti sa tao? Atong unahon og unsay kasulti sa Ginoo, kung okay ra sa tao sa Ginoo, ay bahala na ng tao. Ayaw na sila i-please, wa na sila. Problema manggod mga igsoon, natanawa dili problema ang kondisyon o sitwasyon. We are trying to please people who does not care for us. Gi-please na to ang mga tao, nga wala na ni magpakaon sa to So muna, panahon na nga atong tutukan ang atong development. Panahon na tutukan na to atong spiritual maturity. Panahon na nga tutukan na to ang atong pagka-overcomer. Nga naman, sa Bible, he that overcometh shall inherit all things. So for us to inherit all things, Revelation 21:7, develop na to, surrender, i-develop na to atong skill. Skill skill sa surrender. Okay, the moment you surrender everything to God, Christ Himself as the overcomer will be manifested in us. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So in the process of seeking God's kingdom, we develop our value. In the process of seeking God's kingdom, we become mature. In the process of seeking God's kingdom, all these things shall be added unto us. Manindog ta, alas kong tapos. Amahan, salamat sa mong grasya. Salamat sa mong pulong. Salamat sa mong gugmang, sa mong padangan sa tatagsa. In your name, amen.